Ang pag-aantanda ng krus at pagdarasal kapag dumaraan sa simbahan o kapilya ay isang kaugaliang makikita sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kagaya na lamang nito. O may dugmaon, o matamis na Birhen Maria, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Karaniwang ginagawa ito ng mga Katolikong Pilipino habang naglalakad, nakasakay sa sasakyan o bago pumasok sa simbahan. Bagamat tila simpleng kilos lamang ito para sa iba, taglay nito ang malalim na kahulugan sa pananampalataya at kultura. Napapansin mo rin ba ito? Tuwing dumaraan sa isang simbahan o kapilya, maraming Pilipino ang kusang humihinto sandali, nag-aantanda ng krus at nagdarasal. Para sa ilan, isa lamang itong simpleng nakasanayan. Ngunit para sa marami, ito ay isang pagpapakita ng pananampalataya, paggalang at pagkilala sa presensya ng Diyos. Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang kasaysayan, kahalagahan at patuloy na impluwensya ng gawain ito sa kulturang Pilipino. Nagsimula ang kaugaliang ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila nang ipakilala nila ang Kristyanismo sa Pilipinas. Kasabay ng pagtatayo ng mga simbahan ay ang pagtuturo ng iba't ibang gawaing panrelihiyon, kabilang na ang pag-aantanda ng krus bilang simbolo ng pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino. Hindi lamang ito isang ritual, kundi isa ring tradisyong na ipapasa mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak. Sa kulturang Pilipino, ang pag-aantanda ng krus kapag dumaraan sa simbahan ay sumisimbolo ng paggalang sa banal na lugar at pagpapasalamat sa Diyos. Para naman sa iba, ito ay panalangin para sa ligtas sa paglalakbay, at para naman sa iilan, ito ay paraan ng paghingi ng gabay at pagpapala. Ipinapakita rin ito na ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pananampalataya, paggalang, pagkakaisa ng pamilya dahil madalas itong unang natutuhan sa tahanan. May mga panalangin at ekspresyong kaugnay ng gawain ito. Kabilang dito ang sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayroon din mga nagsasabi ng Diyos ko po, gabayan mo kami. O tahimik na nananalangin sa sariling paraan. Ang paggamit ng mga panalangin ito ay nagpapakita kung paano nagsisilbing daluyan ang wika sa pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapanatili ng mga tradisyong Pilipino. Upang malaman kung patuloy pa rin isinasagawa ang kaugaliang ito, nagsagawa kami ng maikling panayam. Ano? Tara? So, ito po ang aming katanungan. Bakit po kayo nagsa-sign of the cross kapag dumaraan po kayo sa simbahan? Respeto. And then a part of the culture, part of being a Christian, part of being a Catholic. Maraming salamat po. Okay. Tingin niyo po, ginagawa pa rin po ba ito ng mga kabataan ngayon yung pagsa-sign of the cross sa simbahan po? I don't think so. Kasi yung anak ko hindi rin niya ginagawa. Tapos very busy na po ng mga tao karon. Hindi Mga na. bata. Although palasimba mga anak ko, pero pag yung dumadaan sa hindi siya nagsa-sign of the cross. Respeto lang. Yumuyo ko. Ang paa. Ganun lang. Pero like sa inyo sa unat Siyempre kaming yung mga oldies. Ganun. Part of... gitulo na siya sa inyo like pagkabata pa lang. Hindi. Ano lang, nakikita namin sa mga oldies din. Ay, oo, tama. Nakikita lang namin sa mga oldies na pag dumadaan sa simbahan, kahit nasa sasakyan, kahit nasa sa jeep, pag nakatapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross. So, nakalakihan na lang din namin. Pero para sa imo ate, importante din na siya din. Hindi naman, kaya lang respeto na lang siguro bilang Kristiyano. Thank you po. So, kung sa usually mo makita na ipagtanong mo agi sa simbahan ng tao? Manguros. So, ikaw, nagapanguros ka? Manguros po ka. So, kanang sukat pa pagkabata, tingnan naman din yung ginagawa. Lagi kong simbahan, manguros dito na. Sa inyo ko po, ang kamay.
So unsa usually ginaampo nimo pagka manguros ka na? Wala ko, ganun na, paglawas na po na, maayong kayo kami sa paglawas, sa kong anak, magkayan niya ang pamilya. Tapos kanang kanang gitudlo ni siya sa imong sa imong ginikanan nga manguros ka or Wala mga nagtagdo. Sa unang panahon, nagkakuan din na sa nanay. Minut niya mo kamo din ako gabi, ang matulog. Naglasaryo. Ay, magaling siya. Tapos, pero para sa imong nay makakita ba gyud kag mga tao karon nga nagapanguros ka mo ag. oo, parang nabahagi mo yung sakyan, mangulas mo gani. Dili ang sakyan ng mangulas. Gitu sih. Tapos diba joker yung nanay. Unya nay kanang sa mga kabataan karon na iba. Kay kanang makaingon ka nga ginabuhat kay nila ni karon. Limot, magyabo, makakita mo ka ng maangi sila diya sa simbahan. Nungulong din sila mga. So last na. So unsay ma-advise nimo sa kanang para kana bitong mapanatili ba ang kaning nga kultura nga dili gid siya mawala. So ikaw og unsa nimo pagtulog sa mo ka nga manguros mo sa simbahan? Pagtawag na sa Ginoo, kung mawali ka sa simbahan mo, sa tatay. Pananalingan, pananalingan. Okay ra, pwede ra mo katawa o ira. Pwede ra. Panalanginan. Panalanginan. Sa ato, sa asa tabang to. Kanang asa nimo ni natunan ang kanang panguros? Nanay. Tapos Diba sa mong gingon kay nanay, siyempre Catholic man ta. And then nagdako po ta sa simbahan. Okay. Since bata nagpamahigya mo tag mga kandila or etc. Di ba makita nato usually sa mga tiguang kay manguros gid sila pag mga simbahan. So ma-learn po nato labi namin ni nanay nga manguros sila pag makakita sa simbahan pag magpasalamat sa mga adlaw. do dili siya directly nga gigitudlo sa muha nga dapat manguros mo but kanang na-adapt gud na mo siya kay sa mga environment. So syempre kay kami is nagapamaligya aming kandila, so of course namin sa simbahan, and then ma-adapt man gud na mo kung unsa gud ang ginabuhat sa mga tao, and syempre sa mga religion and Catholic gud ni. So next is kanang para sa imo nga kanang importante ba yun nga kultura na ginabuhat, importante ba ni siya sa mga adlaw, importante ba siya para sa imo? Basta ko yes. Why? Siyempre kay para sa tayo mag-respect ng posisyon sa Ginoo na nagpapakita tag respeto labi na kaya pag mag-agit ng simbahan kay magkanang respeto lang. Mura tayo bagay itong respeto pag manguros na og lalaki. So tama siya no. And then kanang sa karon sa makabagong panahon, makita ba gyapon nimo nga ang mga bata karon dila na nagapanguros, napangwagi sa simbahan para lang sa imo. Sa buka karon nga generation, ilong kay kuan. Wala na. Or naagyo gamay pero kanang dili parehas sa mga sa atuang nga kuan na murag na another na jud karon diba? Maulaw na mo sila. Kaya syempre kay labi na patay nga agi lang sa dalan niya. Diba kita manguros mo ta niya munong dalaan po niya. Pero sila pa kay maulaw na sila kay lain ang generation karon no kay ulawon. Ay sa bagay. Kang makuan na. So, unsay matambag nimo sa ilaha nga kanang para mapanatili ni nga kultura ba para dili siya mawala? Para ila pong buhaton ba unsay mo ma-advise or unsay ma-advise syempre na kay anak. So, saan nimo siya tudluan ba nimo siya unsa? Syempre tudlukan kay ato naman nakasanayan. Dili ikaulaw kay Ginoo po ba. Batay sa aming panayam, nananatili pa ring bahagi ng buhay ng maraming Pilipino ang gawaing ito. Gayunpaman, may iilan ding kabataan na hindi ito regular na ginagawa dahil sa pagbabago ng pamumuhay at impluwensya ng makabagong teknolohiya. Sa aming pag-aaral, natuklasan naming ang pag-aantanda ng krus at pagdarasal kapag dumaraan sa simbahan ay hindi lamang simpleng nakasanayan. Isa itong gawaing sumasalamin sa kasaysayan, pananampalataya at kultura nating mga Pilipino. Ipinapakita nito kung paano na ipapasa ang mga pagpapahalaga mula sa isang henerasyon patungo sa mga sumusunod. Bilang kabataan, naniniwala kaming mahalagang mapanatili at manawaan ng mga tradisyon tulad ito. Hindi lamang ito bahagi ng ating relihiyon, kundi bahagi rin ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ang pag-unawa sa ating kultura ay isang paraan ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan at sa mga kaugaliang humuhubog sa ating lipunan.